mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Carapani. O mahal, tayo po'y dumalangin muna sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid ko. At upang tayo po'y pagpalain gabayan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. O mahal, tayo po'y magtaas ng ating mga kamay. Dalangin natin may mahal, bigyan tayo ng kaunawaan ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin ang sa langit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, maraming salamat po. Mahal pa rin muli sa araw na ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Pinagtipon-tipon po ninyo yung mga anak mahal na Panginoon upang iyong pagpalain. Dakilang Diyos, salamat po sa mga makalangit na awitin. Mahal na Panginoon, salamat o Diyos sa mga patutuo namin na pakinggan. Salamat o Diyos sa iyong matamis na presensya. Mahal na Panginoon, mga sandaling ito o Diyos. Linisin mo ang puso ng bawat sa amin, mahal na Panginoon o God, ang mabanal, marapatin mo, Diyos, na kami makapakinig ng iyong mga buhay at sagradong salita ang mabanal. Bagaman hindi karapat dapat, mahal na Panginoon o Diyos, ngunit narito kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangalan panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almero, Diyos, muli mo kayong pagpalaing lahat. In the name of Jesus, hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Isang mga lakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang mga Panginoon. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Bagong lahat, mga kapatid, ang pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. Ngayon, mahal, and I give the full honor and respect po sa ating beloved parents in the Lord. Amen. Ating beloved honorable pastor. Ngayon, mahal, ang kanyang beloved, ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ngayon, mahal, salamat sa kanilang buhay, mga kapatid ko, hallelujah, sa kanilang mga turot aral sa atin, amen. Amen, mahal, tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga buhay, at ako po ay nagbibigay din ng aking paggalang pagbati po sa the whole Almeda family, mga minamahal, amen, hallelujah, at sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, mga kapatid, sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, maging mga baguhan man, mga mahal, mga bisita, mga kapatid ko, amen. Welcome kayo sa mga gawain. May mahal, sama-sama tayo mga kapatid sa Word of God sa mga sandaling ito. At makipagbukas po kayo sa amin sa inyong mga Biblia. Mga minamahal, dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12. Ang talata po ay 1 hanggang 2. Muli may mahal, sabi ng Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Tagalog. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya niyong katapatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa salibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa hapong ito, mga kapatid ko. Guard the mind. Guard the mind. Bantayan natin ang isip. Mga minamahal. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. By the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God, mga kapatid ko. Magbago tayo ng ating pag-iisip upang ating maalaman at maunawaan, mga mahal, kung ano po ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Praise the Lord po. Mga mahal, napakahalaga na ating pong laging i-recall, ma-remind tayo, mga mahal, sa lahat ng turo ng ating beloved parents in the Lord. Mga mahal, at beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, lagi po niyang sinasabi sa atin, perfect church, without blemish, without wrinkle, spotless, will be brought to heaven. Ang church daw, mga mahal, or Christian, mga kapatid ko, or Kristiyano, anak ng Diyos, na dadalhin ng dakilang Diyos sa langit,
may mahal ay walang dungis, walang kulubot, walang mancha ng kapintasan. Pure. Amen. So pureness of spirit, flesh, and mind, mga mahal, is needful for Christians to remain saved. Yung kadalisayan, yung kalinisan ng espiritu, ng katawan, ng laman at pag-iisip natin ay kailangan para manatiling ligtas ang Kristiyano. Amen po? So ang quality po ng buhay natin ay binabase sa quality ng mga iniisip natin araw-araw. Kahit tayo po'y baguhan pa, kahit tayo po'y 5 years na sa mahal ng Panginoon, 10 years na, 15 years, 20 years, 30 years, mga inmahan, kailangan natin ng renewal sa ating kaisipan araw-araw. At kung ano po yung lagi nating iniisip, mga minamahal, yun ang ginagawa ng ating katawan. Amen. Pwede nating baguhin yung takbo ng buhay natin by changing our mind. Kung tayo po ay nakikita natin hindi tama, mga mahal, yung ating buhay. Amen. Inuulit ko, mga mahal, kung nakikita natin hindi tama ang takbo ng buhay natin, mga mahal, pwede nating baguhin ang takbo ng buhay natin by changing our mind. Sinasabi po ng Hebreo chapter 6 verse 4, "For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost." Mahal. Sabi dito mga kapatid ko, who were once enlightened. Sino yon? Tayo po yon. Minsan mga minamahal, sabi dito, tayo po'y naliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. So ang Kristiyano po ay enlightened na ang mind. Enlightened na po ang mind natin. Mula nang tayo po'y manampalataya sa Word of God. Mula nang tayo po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mahal, tayo'y maniwala, sumampalataya sa pinangaral ng ating beloved parents in the Lord, mahal na Word of God, sa banal na gawain ito. Enlightened na po tayo. Forgiven na po tayo. Nilinis na tayo. Amen ba? Praise the Lord. Tayo po'y tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pero sa araw-araw, meron tayong kaaway. Merong devil, mga minamahal na ating kaaway, na laging nag-i-inject sa ating mind, mga minamahal ko. Hallelujah. Yun ang dapat po nating pag-aralan ngayon. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mula nung maliwanagan tayo ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal Panginoong Kristo, ang nais ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang sabi rito sa Mark chapter 12, verse 30, "Love God with all your mind." Ibigin natin ang mahal na Panginoon, buong pag-iisip natin. Amen. Basahin natin, minamahal. Tagalog, beloved Brother Tan. Sa aklat na Marcos, Kapitulo 12, versikulo 13, "At kanilang sinugo sa kanyang ilan sa mga Pariseo at sa mga Herodiano upang siya ay mahuli nila sa paninti." Mark chapter 12, verse 30 po. Sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, versikulo 30, "At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo." Purihin ang dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ibigin ang mahal na Panginoon buong lakas. Amen. Buong puso, mga minamahal. Sinama ron yung buong pag-iisip. Amen ba? Love God with all your mind. Dito tayo nag-aaral ngayon, mga minamahal, sa guard the mind. Amen. After natin, mga minamahal, malaman ang gospel, mga kapatid ko, dapat po yung renewal natin araw-araw, continually, sabi ng Bible. Nakita natin dito sa ating mga talata, mga minamahal, yung conform at yung transform. Dito sa Romans chapter 12, mga minamahal, nabasa natin kanina. Sabi ng verse 2, "Be not conformed to this world, but be transformed." Kaya sa mga unbeliever, sa mga wala pang kaligtasan, may mahal, alipin ng kasalanan, ang takbo po ng buhay nila, lagi pong conform. Sumusunod, nakikiayon sa takbo ng mundo. May mahal. Yan ang kanilang buhay.
Pero yung mga mananampalataya, yung mga believers of God, mga mahal, nagsisikap tayo araw-araw. Lahat magsabing amen? Nagsisikap tayo araw-araw na matransform. Kailangan nating matransform ang takbo ng mind natin. Bakit po? Para lubusan tayong maging sakdal sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo dumadalo lagi. Dahil wala pang perpekto sa atin. Amen ba? Nagkakamali ang Kristiyano, mga mahal. Pero sabi ko nga sa inyo last Friday, mga kapatid, kung tayo man ay madapa, kung tayo man ay malugmok, mga minamahal, huwag kang manatiling nakalugmok, mga kapatid. Bumangon ka. Amen ba? Tumayo ka, mga mahal. Sapagkat si Kristo ang dakilang Diyos, nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen. May kaligtasan ka na. Meron ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, mga mahal. Praise the Lord. Magpatuloy ka na lang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Yan ang believers of Christ. Yan po ang believers ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagsisikap. Amen. Hindi pinapabayaan ang kaligtasan, mga minamahal ko. Hindi biro na tayo po'y muling maalipin ng dyablo, mga minamahal. At tayo po'y muling mapunta, mga kapatid ko, sa piling ni Satanas at itapon sa impyerno, mga kapatid. Mangyayari lamang yan. Mawawala lamang ang kaligtasan natin kapag hindi natin binantayan yung ating kaisipan. Sapagkat, mga minamahal, ang paraan ng dyablo, mga kapatid, para mawala tayo sa dakilang Diyos, idadaan niya sa kaisipan. At saka siya, mga minamahal, pupunta sa ating puso. At saka, mga minamahal, kikilos ang ating katawan. Pag sinabi ng dyablo, huwag kang dumalo. Huwag ka nang dumalo, mga minamahal. Hindi ka na dadalo, mga kapatid. Nagtagumpay na siya. Amen. Mga mahal, tingnan natin si St. Paul. Buhay ni St. Paul, mga kapatid ko, ay sabi niya, nung siya'y nasa relihiyon pa, alam niya ang kasulatan, mga mahal, pero hindi niya masunod ang kasulatan. Kaya sabi niya sa Romans chapter 7, verse 15, mga mahal, yung bagay na hindi ko ibig, siya kong ginagawa. Yung bagay na gusto kong gawin na mabuti, hindi ko ginawa, hindi ko magawa. Mga mahal, basahin natin. Dito po sa Aklatang Roma, Kapitulo 7, versikulo 15. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapot ang kinapupuutan ko, iyaon ang ginagawa ko. Amen. Ang kinapupuutan ko na kasalanan, yun ang ginagawa ko. Kasi alam niya ang kautusan, mga minamahal eh. Nagigilty na siya, mga kapatid, sa ginagawa niyang kasalanan, pero hindi po siya, mga minamahal, makalaya sa kanyang ginagawang kasalanan. Kaya sabi niya rito, mga minamahal, ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapot ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Pero nung tanggapin niya ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas, mula sa pagiging relihiyoso, mga minamahal ko, naging totoo siyang saint of God, mga kapatid. Yung saints of God, mga minamahal, yun yung mga taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sila St. Paul, St. Peter, Andrew, James, mga minamahal, mga dead saints ang tawag sa kanila. Patay na santo. Merong buhay na santo ngayon. Yung mga taga-Jesus Miracle Crusade. Amen. Kung meron kang Espiritu ng Diyos, saints of God ka. Amen. Kaya yung panahon, mga mahal, na hindi mo magawang maging mabuti, hindi mo magawang maging banal nung ikay nasa relihiyon pa, mga mahal. Dito nagagawa mo ng magpakabuti. Bakit? Sapagkat meron ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, sabi ng Bible. Kung sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Ang mga lumang bagay nagsilipas na, pinalitan ng bagong buhay. Kaya yung transformation, mga mahal ng Kristiyano, tanda po yun na binabago niya yung kaisipan niya araw-araw. Yung Kristiyanong nagbago na ang buhay, hindi na bumabalik sa kasalanan, mga minamahal, namuhi na sa kasalanan, yun yung tanda na binabantayan niya yung isip niya araw-araw na huwag magkasala. Nakikinig ba kayo? Mas pinipili niya yung sundin ang kalooban ng dakilang Diyos kaysa sundin yung kanyang sarili. Mga mahal. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 8,
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health, my mahal, to thy navel, and marrow to thy bones. Nakakapagpalusog pala yon. Kapag sumusunod pala tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon, nakakapagpalusog pala yon. Amen. Praise the Lord. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, mula sa kalalim-laliman ng iyong buto, mga minamahal, hanggang sa panlabas na iyong anyo, mga kapatid, lulusog ka, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Praise God. Kaya mga minamahal, kung meron mang baguhan, mga kapatid ko, unang-una mga kapatid, bago tayo magkaroon ng malinis na paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, first, we need to be saved. We must be born again by receiving the 4 requirements of salvation. Amen. Ano yan? Pananampalataya, pagsisisi, mga mahal, water baptism in the name of Jesus, Holy Ghost baptism. Gagawin ng dakilang Diyos yan, mga minamahal ko. Amen. So, kailangan nating maligtas. Lahat magsabing, praise the Lord. Bakit? Sapagkat sabi ng Romans 8:9, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Sinulat ni San Pablo yan. Nadiskubre niya, mga minamahal, na hindi pala sa relihiyon, mga kapatid ko, nakukuha yung kalayaan. Hindi pala sa relihiyon, mga minamahal, makukuha yung kalayaan ng kaisipan, ng puso, mga minamahal. Makukuha lamang yan, mga kapatid ko, sa pamamagitan ng paglilingkod, pagtanggap sa Espiritu ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord! Romans 8:9, win mahal. 8:7. Romans 8:7. Basahin natin. Sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 7, sapagkat ang kasipan ng laman ay pagkigalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napakasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Hindi nga maaari. Ang kaisipan ng laman, may mahal, ay pakikipag-alit, pakikipag-away sa Diyos. Nakikinig ba kayo? Yung kaisipan ng karnal, mga mahal, pakikipag-away daw sa Diyos, mga kapatid ko. Hindi na pasasakop sa palatuntunan ng Diyos. Hindi na pasasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya kung mga minamahal, makarinig ka ng Word of God, ayaw mong sundin, mga minamahal, ayaw mong sumunod, mga kapatid ko. Mga minamahal, nasa carnality pa tayo, sabi ng Bible. Amen. Pag ang tao po, mga minamahal, ay carnality ang kanyang pamumuhay. Mga minamahal, ayaw niya ng utos ng Diyos. Ayaw niya ng may nagtuturo sa kanya. Ayaw niya, mga minamahal, na mayroong nagtutuwid sa kanya. Amen. Mga minamahal, yun, mga kapatid ko, ang alipin ng carnality na katulad ni St. Paul noong araw. Kaya pinahayag niya rito, mga minamahal, kanyang piniluwanag ng husto sa atin, mga kapatid ko. From carnality to spirituality, kinakailangan, mga minamahal, lumipat tayo sa spirituality. Iwanan natin yung carnality. Lahat magsabing amen? Sabi ni Paul, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Amen. Naalala ko yung sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Satan can control a person's mind, will, and emotion kung hindi mo babantayan yung sarili mo. Satan can control a person's mind, will, and emotion. Kayang hawakan po ni Satan yung ating mind, yung will natin, at yung emotion natin. Kaya kailangan natin may mahal ng renewal. Magpa-subject tayo sa dakilang Diyos. Nakikinig pa kayo? James chapter 4 verse 7, submit yourself therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Submit yourself therefore under the almighty hand of God. Sabi rito, mga mahal. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself in the sight of the Lord. Mga mahal.
that He may exalt you in due time. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya naman, mahal, patuloy yung ating pong katapatan sa paglilingkod. Patuloy tayo sa ating pong pagdalo, mahal. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, mahal, ang Ephesians chapter 4, verse 21 hanggang 24, beloved. Tagalog. Dito po sa Aklatang Epeso, Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 24. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. Amen. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay ninalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. If so be that ye have heard Him, sabi ng Bible, and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Sa 23, sabi dito, and be renewed in the spirit of your mind. Amen. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Gusto nating ibihis ang ating mahal Panso Kristo, mahal ang kanyang katuwiran, mga kapatid ko. Mahal, baguhin natin yung isip natin. Amen? From carnality to spirituality. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. So nais ng dakilang Diyos, malaman nating lahat. Ano po yung mabuti at ano po yung kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Sabi ng ating key verse kanina, what is that good and acceptable and perfect will of God? Ano po yung gustong malaman ng dakilang Diyos sa atin, mga minamahal, ng kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon? Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, sabi ng Bible, ye are not your own. Say amen. Ye are not your own, for ye are bought with a price. Hindi na kayo sa inyong sarili. Hindi na tayong nagmamay-ari nito, mahal. Binili tayo ng dakilang Diyos sa halaga ng kanyang dugo. Amen. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, lulhatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi na kayo sa inyong sarili. Kayo'y binili sa halaga. Amen. Kaya tinipon-tipon tayo rito ng dakilang Diyos mula sa ating mga dating pamumuhay, mga mahal. Nung wala tayo dito, mga kapatid ko, mayroon tayo kanya-kanyang buhay nung araw. Kanya-kanyang makasalanang buhay nung araw. Amen. Tayo tinipon, tayo po'y pinag-isa, mga mahal. Tayo po'y hinugasan ng dugo ng mahal na Panginoon. Tayo pinatawad. Tayo binago ng dakilang Diyos. Binigyan ng Espiritu Santo sa ating mga puso upang maging overcomer tayo, mga mahal, laban sa ating laman. Amen. Hallelujah. Ngayon yung Espiritu Santo nasa atin at yung laman natin, naglalaban yan araw-araw. Alam niyo ba yon? Mga mahal, magkakalaban ito araw-araw. Mga minamahal, yung Holy Spirit nandito at yung katawan natin, mga mahal, magkakalaban yan. Yung ayaw ng katawan, mga mahal, yun yung gusto ng Espiritu Santo. Amen? Yung ayaw ng Espiritu Santo, yun ang gusto ng laman. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya pag sinabi po ng laman, mga mahal, ang sarap magpahinga. Day off mo naman, Sunday, ito lang ang Sunday, ito lang ang pahinga natin. Huwag ka nang dumalo. Magpahinga ka na lang, mga mahal. So ang gagawin natin, mga kapatid ko,
asawa ko, pakidala na lang yung tithes ko. Amen? Tithes ang marapture. Kaya tayo pinapasamba ng dakilang Diyos, mga minamahal, para ma-change tayo. Para ma-refresh yung mind natin. Amen? Praise the Lord. Para nang sa ganun, mga minamahal, yung proteksyon ng mahal na Panginoon sa atin sa buong isang linggo. Amen? Hallelujah. Sabi ng Bible, we are not in the flesh. We have the Spirit of God. Sabi ng Romans 8:9, hindi na tayo sa laman. Tayo meron ng Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Nung tayo po'y nasa kadiliman, mga minamahal ko, puro kasalanan yung ginagawa natin. Pero ngayon nasa kaliwanagan na tayo, mga minamahal, magsilakad daw tayo katulad ng anak ng kaliwanagan, sabi ng Biblia. Huwag tayo makibahagi sa mga walang mapapakinabangan, mga minamahal na gawa ng kadiliman. Kundi bagkus sawatain natin ang sabi ng Biblia. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Lumayo tayo. Tumakas tayo sa kaisipang laman, mga minamahal. Paglingkuran natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Bago tayo umawit, mga minamahal, diablo po ang kalaban natin. Amen? Kalaban natin masamang espiritu. Ang masamang espiritong yan, mga minamahal, paulit-ulit yang bumabalik sa ating kaisipan. Babalikan ka ng babalikan yan araw-araw, mga minamahal. Babalikan ka, paulit-ulit, mga minamahal, bumabalik yan para pagurin niya yung kaisipan mo. Para pagurin niya yung isip natin, mga minamahal, patuloy siyang nanunukso, mga kapatid ko, sa ating kaisipan. At kapag pagod na yung ating isip, madali niya na tayong pabagsakin, mga minamahal. Kaya dapat, punuin natin ng Word of God ang ating kaisipan. Amen. Dapat, mga minamahal ko, puno ng Word of God ito. Bago tayo gumawa, bago tayo kumilos, mga minamahal, bago tayo magdesisyon, mga kapatid, tingnan muna natin kung kalooban pa ng Diyos ito. So be wise, mga minamahal. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Yung Word of God, yun ang sandata natin para i-overcome natin lahat ng pandaraya ng diablo sa ating buhay. Para hindi makapasok sa puso natin lahat ng ini-inject ng diablo sa kaisipan natin, may mahal. Mga kapatid ko, Word of God ang ating pong kailangan. Amen? Diyan din nagmumula ang ating pananampalataya. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God, mga mahal. Amen? Kapag meron kang pananampalataya, meron kang shield, meron kang panangga, mga mahal, laban sa mga bulong ng diablo sa ating buhay. Praise the Lord! Kapag binubulungan ka, mga mahal, manlupaypay ka na, manghina ka na, sumuko ka na, mga mahal. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya, mga mahal, isipin mo lang, nung wala ka sa gawaing ito, alipin ka ng kasalanan, karamdaman, mga mahal. Ngayon, malusog na ang katawan natin. Pinagpala na tayo, mga mahal. Aalis ka pa ba? Amen? Pakinggan mo ba yung bumubulong sa iyo, mga mahal? Aalis ka pa? Dahil sa mga pagsubok sa buhay, mga mahal, hindi na. Wala nang atrasan to. Wala ka nang makikitang katotohanan katulad nito. Amen? Walang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Say praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid ko, at papurihan natin ang dakilang Diyos sa awiting ito. Change my heart, O God. Amen. Amen. Hallelujah. Ialay natin sa dakilang Diyos ang awiting ito, mga mahal. Buksan natin ang ating mga puso. Ibigay natin sa mahal ng Panginoon ang ating puso sa oras na ito. Yung ating kaisipan, mga mahal, ituon natin sa mahal ng Panginoon. Bilangin natin ang kanyang pagpapala sa ating buhay. Hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
May I be like you. Minsan pa man. Change my heart, oh God. Lord God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Lord Jesus, glory to God. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Yes, God, hallelujah. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Gusto kong awitin natin muli ang awiting ito, mahal. Pagkatapos po ng sasabihin ko. Mayin mahal, para huwag masayang ang ating pagsamba, ang ating pagdalo. Alisin natin yung resistance sa ating mga puso, sa ating mga isip. Alisin natin, mayin mahal, yung resistance. Ano man ang nasa isip natin, sa puso natin. Ano man po ang narinig ng Word of God, mayin mahal, sa pulpitong ito. Hindi po galing sa akin ito. Galing ito sa salita ng mahal na Panginoon. At tayong lahat, mga mahal, ay tinuturuan ng Word of God sa tuwing tayo nagkakatipon-tipon. Kaya naasahan ang dakilang Diyos, mga mahal, pag-uwi natin sa ating mga tahanan mamaya, na-enlighten na tayo. Nagbabantay na tayo. Ayaw na natin na makamundo, mga minamahal. Gusto na nating sundin ang dakilang Diyos. Sabi ng Bible, for the carnally minded is dead in hell, but the spiritually minded is life and peace. May mahal. Para mag-grow ang ating spiritual life. Para lubusang ibuhos ng dakilang Diyos ang pagpapala sa atin. Huwag nating palabasin sa kabilang tenga yung ating Word of God na napakinggan. May mahal. Ipasok natin sa ating mga puso. At lagi nating awitin ang awiting ito. Lord Jesus, change my heart. Baguhin mo ang puso ko, mahal na Panginoon. From carnality to spirituality. Lord God, gusto kong maging kalugod-lugod sa iyo.
Hindi tayo mararapture, mga minamahal, kung iba-iba ang ating kaisipan. Dapat isa lang ang isip natin, to glorify Him, to worship God. Hallelujah. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Kung mayroong mga baguhan, ating po iimbitahan na hallelujah. Lumapit mo sa gitna. O lumapit na ating dakilan. Yes, hallelujah. Yes, Lord God. Thank you so much, Christ Jesus. Create us a clean heart, O God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Christ Jesus. You are the Father. Wala, Panginoon, kailangan ka namin, O God. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Yes, Christ Jesus. Puso't nagmumula sa iyong pala, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Change my heart, oh God. May I be like you. Are the Master. I am the even Christ Jesus. Hold me and make me. This is what I pray. You are the Father. I am the Lord. Yes, Father, Panginoon. Hallelujah. Hold me and make me. This is what I pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kung mayroong mga baguhan, hallelujah. Pero hindi po sa ating mga live broadcast viewers. Pagdito niyo po ang panalangin ito bilang pagtanggap. Hallelujah. At sa mga baguhan, tumayo na lamang po. Sundan po ang paiksing panalangin ito. Ganoon din po sa ating mga live broadcast viewers. Amen. Hallelujah. O padagat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mga pariampalan mo po, mahal na Pinong Jesucristo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, narito po ako lumalapit sa iyo. Humingi ng kapatawaran sa iyong mga pagkukulang, sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, patawad po, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po akong puso na nagmumula sa iyo. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay. Iligtas niyo po ako, mahal na Panginoon. Ganoon din po aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malayong Panginoong Yesus, maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa patuloy yung pagliligtas. Dakilang Diyos, sa mga panalangin po namin, Beloved Pastor Disdal Almeida, kahabagan ang mga lahat ng tumanggap sa iyo. Patawarin niyo po sila, mahal pa na tulungan niyo po na maging tunay na anak sa puso't gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal pa ganoon po kailang mahal sa buhay. At isulat niyo po kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalintan, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At sa ating mga pangangailangan, hallelujah, unang po nating hingin sa ating dakilang Diyos, bigyan po tayong puso't kaisipan na nagmumula, hallelujah, sa ating pinakamahal, Panginoon, hallelujah, mapaglabanan ang lahat ng carnality, palitan, hallelujah, ng spiritual na, totoong spiritual na pamumuhay. Tayo po'y magsusumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ang tanging makagawa po nito ay ang ating pinakamahal, Panginoon po lamang, hallelujah. Tayo po'y mapakumbaba, ingin po natin ang habag sa ating dakilang Diyos. Upo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahalayang Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa dakilang pag-ibig. Dakilang Diyos, narito po kami nagsusumamo sa iyo. Una po naming hiningi, hallelujah, ang mga pagkukulang po namin. Patawarin niyo po kami sa iyong mga pagsalansang, sa mga carnality, ay minapagbigyan pa po. Dakilang Diyos, ayaw po namin buhay makasalanan, mahal Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, O God. Bigyan niyo po kayong puso't kaisipan na nagbumula sa iyo. Kayo po ang siya maghari sa bawat isa amin, aming pinakamahal, Panginoon. Ito po ay mong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, sa ating nabasa kanina, hallelujah, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Ang tao, ang demonyo ay tatakas lamang, hallelujah, pag tayo po ay nagpapasakop sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi na kailangan sawatain actually. Hallelujah, ito po ay aalis kosa pag tayo po ay nagpapasakop sa ating pinakamahal. Hallelujah. Ating sawatain, lahat po yan ng hadlang, lahat ng resistance, hallelujah. Upo aming pinakamahal, Panginoon, sa panalangin po ng aming Beloved Pastor Disdal Almeida, sa dakilang pangalan, O God, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway. Hallelujah, mo yung mga pag-alinlangan, mga resistance, carnality, demons, cast out from us, cast out in the mighty name of Jesus, pride, vain glory, carnality, demons, cast out from us sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri na problema, kahirapan, karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus, karamdaman be healed in Jesus' name, all vices be gone, all problems be solved right now, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, demons, cast out from us, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Panginoon. At tuloy-tuloy, hallelujah. Tayo po'y magbunyi totoo. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Panginoon. Ating pong isigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Tayo po'y anak ng ating pinakamahal, Panginoon. Sama-sama po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat, mahal, Panginoon. God bless you po, Brother Preacher, Brother Rudy Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, hallelujah, sa ating mga announcement. Patuloy po natin, we love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen. At narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement, ganoon po sa ating special love offering. Amen. Praise the Lord. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother A.D. Grafani. At ang minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha ang minamahal ng special offering. Ito po minamahal ay atin pong